Upang man ang lahat, tayo pumunay manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Almighty God in heaven, the name there's Jesus, the first beloved Pastor Wildes Almeida. We thank you so much for anointing a part of our program, praising song, testimony of our beloved brethren that you are blessed. Please forgive us, Lord Jesus, touch the hearts and everyone that listen our program this night, our beloved listeners, viewers. We humbly ask you to please anoint your word, O God, for the and open their understanding to the truth. Bless them, Lord. Even the word of Jesus, for I cannot do anything by myself. In the mighty name of Jesus, demons of doubts and belief, demons of hindrances, cast out in Jesus' name. Bless you one in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at sa gabing ito muling pinapaabot po natin ang kataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And the Lord, our beloved Pastor, Wildes Almeida, the prophet of our loving God. And we always cherish visit the teaching of our dearly beloved son, Pastor Lina Comon Almeida. To our beloved brethren, good evening po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, at dito po sa dako ng Cebu, Pastoral House, mga beloved co-workers, co-preachers, sa ating mga beloved ordained preachers, mga beloved brethren po natin from north to south, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon mga kapatid, ating pong pakinggan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kung may mga Biblia po kayo dyan, sundan niyo po ang mga talata na ating babanggitin. At kung may mga ballpen, papel, pwede po ninyo i-take note para maunawaan po natin ng mabuti ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating mong topic ngayon about come and return to the Lord. Come and return to the Lord. Sa Tagalog, halina at bumalik kayo sa Panginoon. In Hosea chapter 6 verse 1 up to 2, ito po yung ating key verse. Basahin po natin. Hosea chapter 6 verse 1 up to 2. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He has smitten, and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the 3rd day he will rise us up, and we shall live in his sight. Tagalog po, magsiparito kayo at tayo manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagalingin niya tayo. Siya nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay babangon niya tayo at tayo mga bubuhay sa harap niya. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. So mga kapatid, sinabi dito, after 2 days He will revive us. In the 3rd days He will raise us up, and we shall live in His sight. So the Bible is the book of invitation. An invitation to those who have known the closeness of the Lord. At kasama na ito yung mga backslider na tinatawag. Sinabi dito, come, let us return. So may time pa po para sa mga backslider, yung mga tumalikod sa mahal na Panginoon. And then, ito po yung time para ibalik ang closeness po natin sa ating dakilang Diyos. Kaya kailangan alalahanin po natin, sabi nga, do you remember a better way? Noong panahon na nakilala mo ang mahal na Panginoon, noong time na tinatanggap mo ang ating dakilang Diyos. At naalala mo rin po ba yung tamis ng relasyon mo sa mahal na Panginoon? Yung panahon na punong-puno ka ng kagalakan. Ngunit ngayon nawala, at lahat po yun ay nawala. Ano ang dahilan ng pagtalikod o paglayo mo sa mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, the Lord said, come and let us return to the Lord. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ni Jeremiah chapter 3 verse 12, Jeremiah chapter 3 verse 12, ating pong basahin. Go and proclaim these words toward the north, and see, return, thou backsliding Israel, said the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you,
For I am merciful, said the Lord, and I will not keep anger forever. Sa Tagalog, ikaw ay yumaon at itatanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. At yung sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumalikod na Israel, sabi ng Panginoon, hindi ako titinging may galit sa inyo sapagkat ako'y maawain, sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. So, dito mga kabatid, an invitation to those who have felt and chastening of the Lord. Sinabi nga, ikaw ay umaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. Ayan, napakahalaga po mga kabatid na ang salita ng Diyos, ito po itatanyag po natin kahit saan mang dako. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. At sabi dito, at inyong sabihin, ikaw ay manumbalik. Kaya ito po iutos sa mahal na Panginoon na kailangan sabihin sa mga tao na manumbalik sa ating dakilang Diyos. Kasi ang mga tao na naligaw ng landas, mula nang sila'y maglingkod sa mahal na Panginoon at tumalikod sa mahal na Panginoon, so kawawa po yung kanilang kaluluwa pagdating ng panahon. Pagbalik ng ating dakilang Diyos, hindi po sila makabalik loob sa ating dakilang Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon nag-utos sa mga ngaral, hindi lang sa lahat ng mga ngaral o sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, na sabihin sa mga tao na manumbalik sa dakilang Diyos. Ito yung mga Israelites noong unang panahon, hindi man po sila nakapagpatuloy sa paglilingkod dahil may mga pagkakataon din na manghihina yung pananampalataya ng isang tao at tulad ng mga Israelites na sila po ito malikod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, hindi ako titinging may galit sa inyo. Ibig sabihin mga minamahal, ang Diyos ay maawain. Hindi nagagalit ang Diyos sa mga taong tumalikod sa Kanya, bagkus ang nais sa mahal na Panginoon, ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Sapagkat ako'y maawain, sabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, ako'y maawain, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. So, sa ating nabasa kanina, in Hosea, he had torn, he had smitten. Siya po'y lumapa at siya'y nananakit. So mga kabatid, ang mahal na Panginoon ay kung sabihin man natin kung sino yung dapat katakutan, walang iba ang ating dakilang Diyos. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa. Lahat ng bagay, lahat ng mga nilalang dito sa lupa o sa langit, siya po ang lumikha ng lahat. Sabi niya, magsiparito kayo at kayo'y manumbalik sa Panginoon. Pagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. So mga kabatid, minsan ang tao'y nakaranas ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Minsan nagkakaroon ng mga karamdaman. Pero ang pangako ng Diyos, siya po'y handang tumulong o magligtas at pagagalingin yung karamdaman ng tao. Siya nananakit at kanyang tatapalan tayo. Minsan mga minamahal, ang Diyos ay nananakit sa kanyang mga hinirang. Subalit mga kabatid, kaya po niyang bawiin yon, tatapalan. Ibig sabihin, kaya ng Diyos tumanggap. Ano man po yung mga pagkakamali natin, hindi naman po siguro tayo hindi naman siguro pahintulutan ng mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng pagsubok na hindi natin kaya at hindi tayo tutulungan ng mahal na Panginoon. Kasi ang mahal na Panginoon ay maawain nga po, sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang Diyos ay bukas palad na tayo ay tatanggapin. Kung may karamdaman, kaya po tayong pagalingin ng mahal na Panginoon. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, makikita niyo po mga minamahal sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, Jesus Save, Jesus Heals. Totoo po yun mga kabatid. Kasi nga kami dati-dati may mga karamdaman din. Subalit nung kami napadako sa ministeryong ito, kami pipinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yung aming mga karamdaman mula na kami maglingkod sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryong ito.
hanggang sa mga oras na ito, hindi na po bumabalik yung aming mga karamdaman. Pati yung aming mga bisyo, nagbabago yung aming mga buhay. Minsan nagkakamali man po kami, mga minamahal bilang tao, subalit ang Diyos ay handang magpatawad pagka tayo po'y manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong, why would God bring trouble to His children? So, He's chastened those He loves. So, doon sa kanyang mga iniibig, mga minamahal minsan na yung iba natatakot dahil sabihin nila, na mamalo pala yung mahal na Panginoon dyan. So mga kabatid, hindi ka naman papaluin ng mahal na Panginoon kung hindi ka anak. At tulad ng mga magulang, pagka nagkamali po yung kanilang mga anak, kanilang papaluin yon. Ibig sabihin, pagtutuwid po yon, pagtuturo po yon, mga minamahal, para paglaki ng bata, maging matuwid, magkaroon ng respeto sa kapwa, at alam niya yung mali, alam niya yung masama. Kasi pag ang bata hindi mo tinuturuan, lumalaki po yan na walang kaalam-alam sa mga bagay, lalo na sa mga bagay na spiritual. Kaya sabi nga ng Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 6, basahin po natin sa Tagalog. At inyong nilimot ang iniaral na ipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Umang lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So mga kabatid, pag ikaw ay anak ng Diyos, nandyan po yung parusa. Pinaparusahan po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga iniibig. Ibig sabihin, pag hindi ka iniibig ng mahal na Panginoon, hindi ka makatanggap ng parusa galing sa Diyos. Dahil ang pinaparusahan ng mahal na Panginoon yung kanyang mga iniibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak. So anak ka ng Diyos. So alangan naman, mayroon kang anak, tapos iba yung hinahampas mo, iba yung pinapagalitan mo, yung kapitbahay mo, hindi naman siguro ganun. So pag anak mo, so yun ang pag nagkamali yun, talagang pagagalitan mo yun. Hampasin mo yun ang panghampas. Kasi anak mo yun eh. So para maging matuwid. Ganon din po sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon po tinatawag na palo o parusa. Sabi dito, anak ko, wag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. So, hindi mo dapat waling bahala po yun, mga kabatid. Kahit yung minsan pagagalitan ka ng mahal na Panginoon, huwag kang manglulupaypay. Bagkos, matuwa ka pa nga dahil ikaw ay anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. As many as I love, no? Sabi ng mahal na Panginoon in Revelation chapter 3, verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten, be jealous, therefore, and repent. So, sa Tagalog, sinabi dito, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisisi. Mga minamahal, mismo ang mahal na Panginoon nagsabi po niyan. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. So pag iniibig ka ng mahal na Panginoon, so talagang sasawayin ka ng mahal na Panginoon. Pagka nagkakamali ka at pinarurusahan, nandiyan po yung parusa, mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, hindi ka naman parurusahan ng hindi mo makakaya. Sabi ng Biblia, hindi ka parurusahan ng hindi mo kaya. Hindi ang mahal na Panginoon, handa pong tumutulong yan, mga minamahal. Ayaw niya na makikita yung kanyang anak na naghihirap o minamahal, naghihingalo. Hindi po ganun ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay maawain po yan, mabagin. So, punong-puno ng pag-ibig. So, kaya mga kabatid, wag po natin, sabi ng Biblia, wag po natin paglaruan yung tukso. So, sabi nga, are you toying with temptation? So, kung mga minamahal, pinaglalaroan mo ang tukso, you are living dangerous. Mga kabatid, kung namumuhay ka sa kasalanan,
nasa panganib po ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, patuloy kang maglingkod. Patuloy mong gawin ang mga bagay na nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. Huwag kang makipaglaro sa kaaway, pati sa tukso, mga minamahal. Kaya marami kasi ngayon mga tao, sabihin nila naglilingkod sila sa mahal na Panginoon, pero nandun pa rin mga kapatid, hallelujah, nakipaglaro sa tukso. Hindi lamang natutukso, pati siya nanunukso. Kaya mga minamahal, pero pag nanalangin, sabihin pa, and lead us not into temptation. Pero mga minamahal, siya mismo yung naging tukso. Hindi po ganun mga kapatid. So kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, pagsikapan mo mapalugdan ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod, totoo po, hindi talaga basta-basta ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Medyo mahirap, pero nangako naman po ang mahal na Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Kasi pag patuloy po tayong gumagawa ng kasamaan, hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon. So delikado po yan mga minamahal, magbubunga po yan ng kamatayan. Death is the wages of sin. And sabi ng Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung basahin po natin sa Tagalog, sinabi po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan, mga kapatid, magbubunga po yan ng kamatayan. Pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, iwasan po natin ang magkasala. Pero minsan hindi tayo makaiwas kasi nandito tayo sa daigdig na ito ng puno ng kasalanan. Pero mayroon naman po na sinabi ng ating mahal na Panginoon na manumbalik tayo sa ating dakilang Diyos at magsisi sa ating mga kasalanan. Tama po mga kapatid, minsan hindi tayo makaiwas. No? Katulad sa ating panahon ngayon, napakahitik na po. Pag sasakay ka ng bus, magkasala ka. Kasi yung mga bus, nandyan po yung mga wordly song. Hindi mo maiwasan minsan, makapakinig ka ng mga wordly song, mga minamahal. At nagkakasala ka, pati sa paningin mo. Makikita mo minsan. Minamahal, no? Yung mga tanawin. Minsan hindi mo naiwasan, nagkakasala ka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay bukas palad, handang magpatawad po. Kaya kailangan lamang ng tao ay magsisi kaagad sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa ating mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 4, verse 18. Basahin po natin. 1 Peter chapter 4, verse 18. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? At kung matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ayan po mga minamahal, sabi ng Biblia, mahirap nga maligtas yung mga matuwid. How much more yung mga makasalanan? Kaya kung napansin mo sa iyong sarili na ikaw ay isa ka sa mga makasalanan, so manumbalik ka sa mahal na Panginoon. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, sabi nga nila, may pag-asa. May pag-asa pa pong manumbalik po kayo sa mahal na Panginoon. Talikuran ang kasalanan. Tanggapin si Jesus Christ na hari at tagapagligtas sa ating mga buhay. Isipin mo, righteous matuwid. So, sabi, mahirap. Bahagya ng makaliligtas. Mas more yung mga masama o mga makasalanan. Kaya, kung tayo'y matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, mas kailangan pa nating maging gagawa pa tayo ng mga bagay na yung mga bagay na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang matuwid ay kailangan magpakatuwid pa, sabi nga ng Biblia. Kasi yung mga masama, lalong magpakasama. Pero ayaw ng mahal na Panginoon na ang masama ay lalong sumasama. Nais sa mahal na Panginoon, ang masamang tao,
manumbalik sa Diyos. Kahit gaano man daw kaitim ang iyong kasalanan, kayang paputiin ng mahal na Panginoon katulad ng balahibo ng karnero o tupa. So mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos ay handang magpatawad. Kahit gaano ka kamasamang tao, kaya kang patawarin ng mahal na Panginoon. Iniibig ka ng ating dakilang Diyos. The invitation of the Lord is for all. Walang pinipili ang mahal na Panginoon. Mahirap, mayaman, no? Ano man yung kalagayan mo sa buhay. Pag manumbalik ka sa mahal na Panginoon, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, kaya kang tanggapin ng ating dakilang Diyos. Tingnan nyo yung mahal na kapatid natin kanina nagpatuto, isang dating bakla. Bakla yon, ibig sabihin wala nang kaligtasan yon. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, babae, lalaki lang yung ginawa ng mahal na Panginoon. Pero naging bakla siya dahil sa gawa ng kaaway. Pero mga kapatid, binago siya sa ministeryong ito. Kaya dito mo lang makapakinggan yan sa totoong gawain, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, na yung mga yung mga bakla, mga tumboy, binago ng ating dakilang Diyos, binalik sa sariling kasarian. Kasi dalawa lang yung tao na nilikha ng mahal na Panginoon, si Adan at si Eva. Nakapagtataka sa ating panahon, bakit mayroong mga bakla at saka tumboy? Sinong gumawa niyan, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang ginawa ng mahal na Panginoon, parang inano ng kaaway. Parang gusto ng kaaway na mapansin din siya. Gumawa din siya para sa kanya. So, pero mga minamahal, ang Diyos talaga ay mahabagin ng Diyos. Ang habag ng Diyos, mga minamahal, nandito sa ministeryong ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi hindi lamang isang bakla, dalawang bakla dito na binago ng malapay, napakaraming mga tumboy binalik sa dating kasarian, mga kapatid. Ngayon, kapatid natin kanina, bakla pa, wala pang pinag-aralan kasi mahirap yung buhay. Pero dito, binago ng mahal na Panginoon, hindi lang binago. Pinagpala pa ng ating dakilang Diyos. Binigyan ng magandang trabaho. And then, nakabili ng sariling lupa, nakabili ng sariling bahay. Saan ka maghanap niyan, mga minamahal? Kaya dito sa ministeryong ito, hindi lang pagagalingin yung karamdaman mo, babaguhin yung buhay mo, pagpalain ka pa ng mahal na Panginoon. Plus, mayroong pang plus. Buhay na wala hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sinners na hindi nakapaglingkod sa mahal na Panginoon, yung mga kasalanan, so kaya kayong patawarin ng ating dakilang Diyos. At ang imbitasyon ng mahal na Panginoon, mula pa kay Noah, hanggang sa mga panahon na ito. Panahon ni Noah, ang dami, halos lahat ng tao gusto na mahal na Panginoon maligtas. Pero kaso yung mga tao ayaw, pinagtatawanan pa nga yung lingkod ng mahal na Panginoon, katulad ni Noah, pati yung kanyang mga anak. Si Noah, number 1, pinagtatawanan. Sabi nila, matanda, kaya ganun talaga. Yung mga matatanda, kung ano lang yung pinagagawa. Ayaw nilang maniwala. Yan nangyari. Ang natira, mga kapatid, yung si Noah lang, at saka yung tatlo niyang anak na may asawa. Si Noah at siyang asawa. So, 8 tao lang naligtas sa panahon ni Noah. So, walang tumalima o sumunod sa imbitasyon ng mahal na Panginoon noong panahon ni Noah. Kaya, ang ginawa ng mahal na Panginoon, ginunaw yung daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kaya, ilan lang yung naligtas? 8 lang. In Genesis chapter 7, verse 1. Sa Tagalog, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang inyong buong sambahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. So mga minamahal, sinabihan siya ng mahal na Panginoon, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan. Kaya ang nangyari, mga kapatid, sila po yung naligtas. Kasi siya lang nakita ng mahal na Panginoon na matuwid. Kaya sana sa ating panahon ngayon ay maraming matuwid. Talagang maraming matuwid, mga minamahal. Kaya kung
naramdaman mo sa iyong sarili na hindi ka matuwid, may pagkakataon pa po na para ituwid po natin yung ating mga pagkakamali, talikuran yon, mga kasalanan, manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya until in our time, mini invitation ng ating dakilang Diyos. Mas mabuti nga ang ating mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon. Bakit? May mga paraan ang mahal na Panginoon sa panawagan niya sa tao sa ating panahon. Maraming pamaraan ang ating dakilang Diyos. Minsan, bigyan ka ng karamdaman, problema. Minsan, pinintulutan mo na ng mahal na Panginoon na maging magulo ang buhay mo. Yung alam niyang hindi na natin kaya. Yung wala ka ng matatakbuhan or malalapitan. At para tumulong sa iyo. Kaya saka lalapit ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Yun ang mga pamaraan ng mahal na Panginoon. Kahit ako nga ang pamaraan ng mahal na Panginoon, bakit ako napabilang sa ministeryong ito? Nagkaroon ako ng karamdaman, yung abang lingkod, nagkaroon ng karamdaman, ulcer, mayroong allergy, at panglalabo ng paningin. So hindi basta-basta mga karamdaman yon. Hindi ko hanapin ang mahal na Panginoon kung siguro hindi ako nagkaroon ng karamdaman na yon. Kaya problema ko yun ang panahon na yun. Hirap kaya pag magka-ulcer ka. Mayroon ka pang skin allergy na nakakahiya. Halos buong katawan, mga minamahal. Mga daliri na aking kamay, pati ng paa. Diyan, nagnanaknak. So, terrible. Ang karamdaman, skin disease. Pero dito, after water baptism, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yun ang pamaraan ng ating dakilang Diyos. Yung kapatid ko, naging demon possessed. Pamaraan din ng mahal na Panginoon. Lumapit sa mahal na Panginoon. Dito, tumino, binago yung kanyang buhay. Binago ng mahal na Panginoon yung kanyang buhay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, "Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kaya ang mahal na Panginoon patuloy na nanawagan sa ating panahon ngayon. Today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear her voice, o His voice, harden not your hearts. Huwag daw po nating pagmatigasin yung ating mga puso. Kung ikaw ay nakikinig sa mga oras ito, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. God wants to bless you. Nasa mahal na Panginoon na pagpalain ka. Nasa mahal na Panginoon na pagagalingin ka sa iyong karamdaman. After your healing, after na malutas yung problema mo, huwag ka nang aalis sa Kanya. Why? Bakit? Mas may kaligtasan ka na. Heaven po, langit ang pupuntahan mo. Kaya huwag ka nang aalis. Patuloy kang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa mga hindi pa po mga minamahal nakadalo sa gawaing ito, subukan niyo po ang gawaing ito. The Jesus Miracle Crusade International Ministry. So mayroon po kasing apat na requirements sa kaligtasan faith, repentance, water baptism, and Holy Spirit baptism. So kailangan kadadaan ka sa tamang proseso. Kailangan mong manampalataya sa ating dakilang Diyos. Kung ang tao walang pananampalataya, sabi ng Biblia, it is impossible to please God without faith. Kaya kailangan mo manampalataya sa mahal na Panginoon. Pangalawa, repentance, makadiyos sa pagsisisi. Talikuran mo yung kasalanan, huwag mo nang balikan pa. Yun po ang tinatawag na godly repentance. Pagtalikod ng kasalanan. Pangatlo, water baptism. Kailangan mong magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Acts 2:38, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pang-apat, Holy Spirit baptism. Ang mahal na Panginoong Hesus na po ang gagawa niyon, mga manmahal. Kaya, I hope na naintindihan niyo po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon at sa mga oras ito, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos na hari at tagapagligtas yung mga buhay. Lalo na sa mga hindi pa po, mga minamahal na kadalo, nakabisita sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, the Jesus Miracle Crusade. So ngayon, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maigsing panalangin na aking babanggitin.
Sabihin niyo po, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus. Narito po ako isang taong makasalanan. Taos puso nagsisisi mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Mahal na Panginoong Hesus, iniibig kita, paglilingkuran kita. Sa pangalan ni Hesus, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At ako po'y manalangin sa inyo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po mga tumatanggap sa gabing ito, O Diyos, patawarin mo po sila, kahambagan mo po sila, mahal na Panginoon. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, dadako po tayo sa mass healing. Mass healing, ipatong niyo po ang inyong kamay sa radio receiver sa screen. Walang imposible sa mahal na Panginoon from the point of contact. So kami po yung manalangin sa inyo. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Kaya po kayong pagalingin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. So manalangin po tayo, minsanan pa. The first very beloved Pastor Wildes Almeida, minsanan pa, O Diyos, patawarin mo kami sa mga kasalanan at aming sinasabay pinapalayas. Di mo niyo makaramdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, wither, anemic, high blood, obo, sipon, trangkaso, virus, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Bites begun. Problem be solved. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagantabay sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. And tabayan niyo po sa sunod na mga araw. At kami po'y pansamantala nagpapaalam. Yung abang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin beloved technician, Brother Tim Abad. Nagsasabing, we love you so much, but our dear Jesus love us more. Amen and God bless.